Magandang gabi po mga kasamahan sa hanap buhay sa pag-LPG. Ito pong muli si Katuring at medyo nabitin tayo kanina sa ating pagbabahagi sa inyo through this video channel or YouTube channel na Barako Cowboy ni Mang Turing. So at this point ay gusto kong basahin muli o basahin sa inyo yung napakahalagang provision dito, yung chapter 9 ng Republic Act 11592 or the so-called LPG law o tinatawag nating LPG Industry Regulations Regulation Act of 2021. Okay? So, paulit-ulit po natin itong binabahagi at sa kadahilanan katulad nga po ng nabanggit natin, hindi po lahat ng kasamahan sa hanap buhay ng pag-LPG ay may panahon na magbasa sa batas na ito na ipaiiral, strictly. So, babasahin po natin ito at ipaliliwanag ko lang sa ganang akin at kayo rin po ay inihikayat na basahin nyo rin po ito. At tulad nga po na nasabi ko, alam ko ng mga kasamahan ko sa pag-LPG, lalo na yung mga nagsisimula, ay talagang grabe. Grabe ang ating mga aktibidades sa araw-araw, ganito pala. Ikaw na lahat. Siyempre, ang nagmo-motivate na lang sa atin ay isipin mo na lang na sa'yo yan negosyo mo yan, ikaw ang amo, ikaw ang boss, ikaw ang manager, ikaw ang CEO, ikaw ang chairman and everything. Lahat na ng posisyon sa'yo. So dahil lahat ng posisyon ay sa'yo, ay talagang hindi hinihingi ang simpleng sakripisyo dito, kundi talagang matinding sakripisyo, Kanya sa mga kasamahan natin sana buhay, konting payo lang, mahalin natin ang ating negosyo. Napaka-sensitibo ito at sabi nga, hindi ka basta-basta pwedeng magtayo nito at ito ay nire-regulate na minomonitor ng mga implementing agencies like Department of Energy, Bureau of Fire Protection, the PNP through the CIDG and other implementing agencies, and now at i-integrate ang local government unit in the implementation of the LA RA 11592. So just imagine mga ka-LPG, mga kasamahan sa hanap buhay ng pag-LPG, just imagine na i-integrate, i-involve dito ang mga local government units like traffic enforcers, like and everything, the Philippine National Police, yung mga sa barangay, in terms of sa compliance ng pwesto natin, ng storage facility, in terms yung paggamit natin ng mga hauling machineries natin like yung common na ginagamit natin, yung kulong-kulong, yung single na may kulong. Ayan po. Ulitin ko, yung sinabi natin kanina lang na inano natin ay na in-upload natin, ay hindi pinagbabawal ang kulong, At walang binabanggit sa batas na sa bagamat iko-control, ire-regulate ito na ito ay tutupad ang mga ginagamit natin sa pag-transport ng mga LPG cylinders and everything, na ito ay hindi magiging sanhi ng aksidente, na hindi magiging sanhi ng pagka-deform, pagkasira ng mga LPG cylinder, na magiging sanhi ito ng mas malakihang dilubyo pagka nagkaroon po ng problema. Siyempre, magiging hindi pwedeng payagan ng gobyerno o ng DOE, ng mga implementing agencies, na maging nuisant ang ating mga hauling equipment, So,
Same thing, ganun din siyempre sa mga planta, may mga patutupad na yan, ng mga control measures kung paano ang pagpunta sa planta and everything para matiyak nga na maging ligtas. Okay? So, sa ngayon, ang pinaka subject po natin sa gabing ito ay tatalakayin po natin kasi no, sa mga kasamaan ko rin no sa hanap buhay na nakakailang basa na at nakakaintindi sa batas na ito ay hindi kahit ko rin po kayo na magbahagi at wag na nating gawin pang hanap buhay ng ibahagi na natin sa mga kasama natin para makatulong po tayo at maging gabay sa at the same time pag-manage ng negosyo ng pag-LPG. No, itong nabuhay nito hindi biro, no. May kasama itong panganib kapag ka ito ay na-mismanage o hindi na manage ng maayos. Okay? So, dako tayo ng sa chapter 9 ng the same law, LPG law, RA 11592. No, ano ba itong chapter 9? Ito yung mga just wait Okay, tama po. Chapter 11 rather. Okay, balikan nga natin ano ba yung tinatawag nating under chapter 10 ano? Okay, under chapter 10 yung transport of LPG. This is in support and in follow-up explanation and at the same time as basis yung posibleng magkaroon ng guidelines, modification on the use of our hauling equipments. Kasi nga, under Chapter 9 ay tinatalakay dito, like, same thing, doon sa Section 4, yung definition of terms, ay binanggit din doon yung mga hauler. So, under Chapter 9, Chapter 10, transport of LPG. Transport of LPG. All motor under section 37 transport of LPG, all motor vehicles utilized in the transportation of bulk LPG and filled and unfilled LPG cylinders and cartridges shall register with the LTO. Okay, first, ano ang binabanggit na i-rehistro sa LTO? All motor vehicles. No? Hindi ang bisikleta hindi naman motor vehicle 'yan, di ba? All motor vehicles utilized, we are referring to the engine. It's not about the e-bike, no? All motor vehicles utilized in the transport of the LPG and filled and unfilled LPG cylinders and cartridges shall register with the LTO. Balikan natin yung sinabi natin na mga local government and national agencies na mga na magpapatupad nitong LPG law, like the LTO. This is not just this is not just an ordinary registration, just as what we are doing with our motorcycles and pickups and cars and everything. No, hindi po katulad niya sapagkat sa batas na ito ay may specific na provision, no, na ini-integrate yung pag-register ng mga motor vehicles o mga hauling equipments natin, hauling motor vehicles natin doon sa LTO. So, alam na natin yan. Normal naman yan lahat ng sasakyan nire-rehistro. Okay, pero itong sasakyan nito, specifically, the purpose is to transport, is to haul LPG cylinders or unfilled cylinders o empty tanks na sinatawag natin. So, and shall comply with the guidelines of the DOE. Okay? Irerehistro natin and shall comply with the guidelines of the DOE. Okay, wag muna kayo magmadali. Wala pa nga yung guidelines, but wag din tayo mag-relax, sapagkat yung guidelines will still be in consonance or in accordance with the general provision under this law. Sabi niya,
lahat ng mga motor vehicles, ulit-ulitin po natin, lahat ng mga motor vehicles na ginagamit natin sa pagtransport ng mga may laman at walang laman ay kinakailangan irerehistro, ipaparehistro saan? Sa LTO. Ngayon, normal naman yan, sir. Bagamat, and shall comply with the guidelines of the LTO. No, rather, with the guidelines of the Department of Energy, LTO, and BFP. Example na lang halimbawa, no? Obviously, LPG, LPG, flammable yan, flammable item yan, no? So, anong meron? Marami. Dati pa naman yan na nire-require Hindi ko sinasabi, no? Pero alam ko yan, no? I-enforce strictly yung paglalagay ng mga fire extinguisher sa ating mga motor vehicles. Okay? As bahagi yan, as part, as integral part of an equipment while hauling LPG cylinders, whether unfilled or empty tanks or filled cylinders. So, anong apart from Department of Energy, that is in connection with the power of the Bureau of Fire Protection. Di ba? Pursuant to Section 6, 10, and 9 respectively of the Act. So, okay. Napaka mahalagang topic po yon na tinakil po natin. Hindi na muna natin tinakil yung mga prohibited acts. Bukas tatakilin po natin yung mga prohibited acts and penalties. Ayan. Sa ngayon, ang focus po natin, this is in support of my first video just a while ago na kasagutan sa tanong ng kasamahan natin na nanood ng video natin at nagtanong, Sir, sabi niya, pagbabawal na ba ang kulong? Hindi po. Wala hong sinasabi ang batas at huwag kayo makikinig sa iba na ipinagbabawal na, masyadong exaggerated. Anong gagawin natin? Kotse. Anong ipanguhol natin? Yung magkakaroon ng guidelines para mauntindihan natin, maunawaan natin, at yun ang gagawin natin kung anong klaseng mga hauling machineries ang pwede nating gamitin, and at the same time, ano ang disenyo na ipatutupad ni DOE, ni BFP, ni LTO sa mga hauling motor vehicles natin. No? So, ulitin natin. Sapagkat ang hanap buhay na ito ay hindi gawang biro, hindi ka nagtitinda ng cheese curls, hindi ka nagtitinda ng fishball, although kulong-kulong ka lang, pero walang pinag-iba, pareho lang kayo ng dala nung isang bulk na capsule tank, no? This is a highly flammable material na nasa loob po ng capsule tank o na nasa loob po ng cylinder tank na ito. In this way, in this sense, they need also the implementing agency, the Department of Energy, under this law, they also need to enforce strictly yung pagsunod doon sa mga tamang pamantayan o mga dapat na disenyo nang naayon sa pamantayan sa paggamit ng mga hauling equipment. So why? Because this is a dangerous items, no? This is a dangerous item. Delikado po ito. So, okay na po ba? Hindi pinagbabawal ang kulong, bagamat i-redesign ito, magbibigay sila ng mga ng technical spec, ng disenyo na dapat ganito. When you transport a cylinder, dapat ganito. Okay? So, hindi ko sinasabi, no, pwedeng magkaroon ng takip na pwedeng maprotektahan yung pressure valve o yung regulator, yung valve, dahil baka mamaya pag nakaparking ka, na traffic ka, may siraulo diyan, bigla na lang tinanggal inon yung then nagsindi, so those are the things that possibly na in the minds of the one who did the law or this law. Okay?
So, wag ko tayong ano, no? Tandaan natin, this is not only for the end users but for everybody. This is for public safety, no? So, kasama na yan sa ating magiging puhunan na yung mga dati yung ginagamit, pagdating po ng guidelines na yan, na specific guidelines na yan, then all we have to do is to comply. We should not treat ourselves as criminal. Dapat nga matindi ka dahil imagine mo, you have chosen that kind of business, LPG, tapos babaliw-balik. No, we are required to have an extra precaution, no? Extra safety measures to be implemented sa pwesto natin. Okay? So, hanggang dyan na lang muli, no? At pautay-utay lang po tayo. Madaling sumakit na lalamunan ni. Sa mga gusto po nanonood na sa akin, sa gusto magtanong lang po at kasiyahan ko na nababasa ko ang inyong mga komento at babalikan ko po kayo at specifically magpo-focus po tayo dun sa tanong ninyo. Ito pong muli si Katuring ng Bigas LPG Store at maraming salamat at harinaway dumami po ang ating mga customers sa susunod napaganda ng magiging topics natin para maintindihan natin ano ba yung mga prohibited acts. Ayan, maraming wag bibitinin ko na lang mo sa susunod na lang po muli. Maraming salamat.